Nasa Palawan Provincial Jail ang 12 Chinese nationals na sakay ng sumadsad na fishing vessel sa Tubataha Reef. Bukod sa hinaharap na kaso kaugnay sa panunuhol umano nila sa mga park ranger, posible rin silang managot dahil sa pinsalang na idulot nila sa Tubataha. May news to go si Isay Reyes. Sa bisa ng commitment order na inilabas ng Korte Suprema, inilipat na sa Palawan Provincial Jail ang 12 Chinong mangingisda na sakay ng fishing vessel na sumadsad sa Tubataha Reef. Tapos ang inquest proceeding sa kanila, matapos ipahayag ng kanilang mga abogado na sa korte na lang nila sasagutin ang mga hinaharap na kaso. Kabilang dyan ang paglabag sa Article 212 ng Revised Penal Code o ang corruption of public officials dahil sa panunuhol umano nila sa mga park ranger na aabot sa $2,400 o katumbas ng mahigit 70,000 piso. Dagdag yan sa paglabag sa Section 27 ng Tubataha Natural Parks Act of 2009 o poaching by foreigners. Hindi pa tiyak kung pipiyansahan sila ng Chinese Embassy. Our move will be, in case they would post a bail, we will impose that whole departure order as indicated in the law. Pinag-aaralan din ng Tubataha Management Office na magdagdag pa ng kaso laban sa mga mangingisdang Chino dahil sa pinsalang idinulot ng pagsadsad ng kanilang fishing vessel sa UNESCO World Heritage Site. Sa ngayon, ipafile namin na kaso yung poaching for violation of Section 27 of the Tubataha Act. Susunod na lang po namin yung ibang mga kaso kasi minamadali lang para hindi ba pagsarahan ng... Ito ang BRP Romblon. Dito isinakay ang 12 Chinong mangingisda nang sila ay sunduin sa Tubataha Reef noong Miyerkules. Aalis muli ang barkong ito pabalik ng Tubataha Reef para naman tumulong sa pag-alis ng FV Minlong U. Sa Sabado naman, inaasahang darating ang BRP Corridor na magsisilbi nitong backup. So far, walang hindrances, no? Magandang weather. So we're expecting a good weather for the rest of the week. Isay Reyes, GMA News.